Nako, nako mga kapatid, meron na naman po tayong panonoorin. Ito'y galing po sa ating Pinas News Insider na may title, Bilis ng Karma, nasampulan si Risa. Oo, patanong ha. Tinanggalan lahat ng komite sa 28th Congress na pahiya. Ano to, parang wala nang posisyon sa loob. Wala na siyang gagawin. Eh di pa paano na lang yan? Kukontra na lang ng kukontra yan. Puro na lang si BP Sara asikasuhin yan. No? Wala pa ako nakita talagang magandang nagawa nito sa gobyerno. Ewan ko lang kung meron man, palink naman po dyan. Para mai-promote naman natin kung may nagawa to. Pero parang wala akong nakikita eh. Sa buong buhay ko na nakilala ko itong politics sa pagbablog, wala akong nakitang magandang nagawa nito kundi kumontra ng kumontra. Tala, simulan na natin! Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na Ganun ang yung mukha Fiber ni Juan. Maaasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Yan, maraming salamat sa Fiber ni Juan. Nakagano na yung mukha niya. Okay, eto na, i-play na natin. Ano po ba ang meron sa balitang ito? Pinas News Insider. Nasa description yan. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Yeah. Hindi umano'y balitang kahit anong pilit mong pagtakpa ng iyong sarili para lang sa mata ng taong bayan, ikaw ay malinis. Hindi mo talaga mapipigilan. Lalabas at lalabas ang buong katotohanan. Yeah. Dating Senate President Juan Miguel Zubiri tila tahasang binasag na ang katahimikan at nagsalita na sa publiko. Di Ayun. umano'y tinatagong baho at lihim ni Senator Risa Hontiveros. Oy, base sa ating napapanood, tinatagong lihim, baho, anong meron doon? Ha? O sige. Binasag na sa publiko. Ano kaya ito mga kababayan? OMG. Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, matapos lumantad at bumaliktad si alias Rene, ang di umano'y fake witness ni Senator Risa Hontiveros sa mundo ng social media, ay tila nakaramdam ng pagkaawa ang dating Senate President na si Juan Miguel Zubiri kay Risa Hontiveros dahil nga mag-isa na lamang raw ito sa kanyang mga binabalak. Ay kampanya siya ng kampanya para sa kanyang mga kandidato. Tapos sabi niya, gagawa siya ng sarili niyang block, yung independent block. Ngayon, mag-isa na lang siya. Sinong interesado pa sa kanya? Yung iba kapag halimbawa, gusto niyang magkapangalan, pag dumikit ka kay Risa, base lang ho sa aking opinion sigurado hindi ka gugustuhin ng mga DDS. Lalo na mga, di ba? Ang dami pong maka-Duterte. Ngayon, kung dumikit ka kay Risa, tablado ka. O, paano maging presidential yan someday? Tatakbo, no? Ewan ko lang kung tatakbo, pero sa tingin ko, hindi ho mananalo yung ganito. Ang matinding buwelta at pahayag ni Juan Miguel Zubiri kay Senator Risa Hontiveros. Dagdag pa nito, ay welcome naman raw si Senator Risa Hontiveros na sumapi o sumanib sa kanilang alyado. Pero kilala ng taong bayan si Risa Hontiveros, maprinsipyo kuno. Masyadong mataas ang ihi na wala sa hulog. At mababa lang ihi niyan. Wala yan. Kung ano-ano na lang pinagsasabi niyan wala ngang malinaw na talagang makakapagsabi siya na may nagawa po na masama itong ating mga Duterte. Walang ginawa yan. Kukontra lang ng kukontra yan Hindi ko ini-hate ng personal si Risa Hontiveros. Pero wala ho talaga kasi akong nakita. Kayo ho ba? Pa-comment lang po. May nakita po ba kayong mga nagawa ni Risa Hontiveros sa talang buhay nyong nakilala nyo ito? Di ba? Ako wala talaga, wala. Kung sinabi nga ni Senator Juan Mig Zubiri na mag-isa na lamang si Risa Hontiveros, ibig sabihin ba nito mga kababayan na may katotohanan ang di umano'y kumakalat na balita na talagang sasanib na sina Kiko Pangilinan at Bam Aquino sa majority? Naku po, papaano na kaya ang PhilHealth Queen na si Risa Hontiveros? Pero kahit pumanig yan sa majority, yung dalawang dilaw na yan, para sa akin, wala rin tong mga to Kasi, para lang sa akin sarili ko lang opinion,
hindi to malawak ang pag-unawa ng dalawang yan, kahit dilawan pa yan. Hindi malawak ang pag-unawa niyan para sa akin. Kasi gusto din yan matuloy ang impeachment. Wala yan. Nung eleksyon, tahimik lang. Pero nung nakaupo na, medyo kumakambyo na, no? Balik Duterte target. Ba't hindi nyo targetin yung talagang main original na kaaway ninyo? Hindi Duterte ang kaaway nyo. Marcos, di ba? Anak ng tetin tong mga dilawo. Iniwan ka na sa ere ng mga kapwa mo dilawang pink. Tila totoo talaga Dilawang katagang pink. ang gaba di Jude magsaba. Yes. Ayon pa sa kumpirmadong balita ng Billionaire News Channel na inilabas online. Risa, iniwan ni Kiko Bam sa Mahina yung ere. sound. Senator Juan Miguel Mig Subiri says he feels sorry for Senator Risa Hontiveros as she was left by fellow Pinklawan. Senators Bam Aquino and Francis Kiko Pangilinan in pushing for an independent Senate bloc. He noted Tuloy lang that kayo dyan, Aquino ayusin and ko lang to. Pangilinan, both no opposition figures, have already aligned themselves with the Senate majority by backing the leadership of Senate President Francis Chis Escudero. Ayon nga kay Senator Mig Subiri, and I quote, "Alam mo, naawa nga ako kay Senator Risa. Kampanya siya ng kampanya para sa mga kandidato niya. Tapos sabi niya, gagawa siya ng sarili niyang independent bloc. Ngayon, mag-isa na lang siya." Unquote. Hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na magkomento tungkol sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, napakahagard ng mukha ni Senator Risa at malalim na ang mga mata. Hindi na siguro nakakatulog dahil kay alias Rene. Pinagtulungan talaga ang VP para ibagsak pero di sila nagtagumpay. Ngayon, lumalabas na ang katotohanan. Wala bang gagawin ng batas na nararapat kay Hontiveros? Baka puro investigasyon na lang din at walang mangyayari. Siyempre, sino ba naman ang may gustong madamay sa kahihiatnan niya kung sakaling totoo ang mga sinasabi ni alias Rene na witness niya kuno dati? Pero ngayon, nilaglag na siya. Kawawang senadora, pinagkatiwalaan pa naman siya ng taong bayan. Tapos gagamitin lang pala niya sa kasamaan ang boto ng mga Pilipino. Kawawa naman siya. May plano pa namang tatakbo bilang Pangulo. Hindi kasi mananaig ang kasamaan. Sa kabutihan, lahat may hangganan. Hindi to mananalo kahit makalahati, hindi to mananalo. Kung dadayain, pwede pang makakalahati, no? Pero wala to sa kalingkingan ni Bibi Sara, hindi mananalo to. Pala ng mga walang yan na walang ginawa kundi tanim witness, etc. Ngayon, mag-isa black ka. Yan ang black Mag-isa mo black. kasi wala nang sasanid sa'yo, knowing yung mga pinaggagawa mo. End quote. Ay, may gabi sa inyo ang tandaan. Kaya pa ba? Kaya So, pa mga ba? niyang 20th Congress Committee chairmanships. Mas kinunsaon na kuglan to sa pangalan Dri Aday. Kapasig na ako'y makita ang anawang ni Madam Chair Day. Pero wag yun day. Ang sa may role ni Madam Chair sa Senado karong mga panahon na day. Flower girl. Wala nang ano yan. Wala nang Maro gagawin. ngayon si Kiko Pangilinan nung si Uupo na lang yan tapos masid-masid, sabay kontra-kontra, ganun na lang. Makino kay ni appeal yun sa majority block para yun na sa ilahang kaugalingon nga interest dahil bright jud maro jud join yun sila sa majority block na kaya sao na lang yun ang ilang mga giplano nga mga pagdagan sa 2028. Di ba? Ay na may Kiko Pangilinan kay kahibaw na may unsay dagan sa iyang pangutok. Sabi yan yung liktan, oy. Pero going back ta kay Risa Hontiveros, dahil nga nang wala siya dari adili kumusugot nga flower girl na siya diha sa Senado. Flower girl na lang. Flower girl, Madam Chair. Way pulos. Ay, Si kayawan. Madam Chair. Ito po yun, para makita ninyo, unanimous, baka yung mga trolls sabihin gawa-gawa lang ho natin. Yung ano yan? ng naging desisyon ng Korte Suprema. So yan po yung usapin na Banana Republic pagdating po dito sa pag hindi tayo susunod, respeto at gagalang sa naging desisyon, unanimous decision of the Supreme Court. Tungo naman tayo, dahil ang title nga po natin, Banana Republic Impeachment at 2025 GAA. Yung unconstitutional, illegal, invalid, immoral, unconscionable way of treating people's money. Meron pong nailabas na balita, ininathala po ito, nais ko lamang pong ituwid sapagkat ako ay personally
nananawagan po ako sa inyo ilang araw na, hindi ba? Sabi ko, tulungan natin, suportahan natin, protektahan natin. Yung aking co-petitioner, kinatawan ng 3rd District ng Davao, si Congressman Isidro Ungab, si Congressman Sid Ungab. Sapagkat yan po'y marangal na tao, dating bangkero, at wala pong bahid ito ng korupsyon, humawak sa napakalalaking komite ng mababang kapulungan, naging accounts, naging pinuno ng Committee on Accounts ng House, yung mahawak po ng pananalapi ng mababang kapulungan, wala pong issue ng korupsyon. Naging chairman po ito ng appropriation at naging patas, naging fair at naging transparent po siya sa kanyang mga dealings at naging vice chair po ito ng Ways and Means Committee ng mababang kapulungan. Sabi ko, tulungan natin, protektahan natin, suportahan natin sapagkat siya po yung talagang marunong pagdating sa budget process at magbabantay. Ayun. Alam ho ninyo, may isinulat na, ito talaga, sasabihin ko sa inyo, may inilabas na lang, may nailathala ang Philippine Star na fake news. Uy! Dinescribe po si Congressman Sid Ungab. Basahin ko po Uy, Describe Congressman Sid Ungab as the lawmaker who started the rumor. Sa Tagalog pa, si Congressman Sid Ungab daw ho ay yung mambabatas na nagsimula ng chismis. Si Congressman Sid Ungab daw ho ay yung mambabatas na nagsimula ng marites doon sa mga alleged blank items in the 2025 National Budget Bill. Kaya po siya fake news. Unang-una, wala pong rumor, wala pong chismis. So mali na ho agad yun. Pangalawa, yan ang hirap sa mga mainstream, ano? Pagka mali sila, sasabihin lang nila mali yung source nila. Pero pag vlogger sabihin fake news, fake news, no? Yan, hindi ko maintindihan yan eh. Wala po kaming inallege na blanco sa 2025 National Budget Bill. Okay. Ang nakita po ni Congressman Sid Ungab, ang nakita ko po, ang basihan po ng aming petisyon sa Korte Suprema, hindi po yung blanco sa 2025 National Budget Bill. Ang blanco po ay nandoon sa Bicameral Conference Committee report, yung Bicam report. Kaya fake news ito. In defense of my good friend Congressman Sid Ungab and for the sake of truth and fairness. At sinabi nila, ng pag-report po ng Philippine Star, which turned out to be typographical errors in the Bicam report. Fake news po iyon because that is precisely the bone of contention sa aming petisyon. Wala pong rumor, wala pong chismis. Nakita po namin yung blanco sa Bicameral Conference Committee report, yung Bicam report. At hindi po iyon typographical error lamang. Ang blanco po, wala pong blanco doon sa General Appropriations Bill. Wala pong blanco. At hindi ho namin sinabing may blanco sa GAB. Ang blanco po ay sa Bicam report, hindi po sa GAB. Kaya malisyoso itong report na ito na kung saan nilalarawan si Congressman Sid Ungab as the lawmaker who started the rumors on the alleged blank items in the 2025 National Budget Bill, which turned out... Alam nyo kung ito nasama sa mga senator, sabi ko sa inyo, talagang luluhod yung mga buaya. Sama-sama lahat ng mga matatalino, si Marcoleta, basta lahat, no? To be typographical errors in the Bicam report. Fake news po ito ng Philippine Star. Pahiya naman kayo doon sa inyong pamagat. Truth shall prevail. Hindi po truth ito, fake news po ito. Wala pong chismis, wala po kaming inallege, wala po kaming claim na blanco, yung na may blanco doon sa National Budget Bill or sa GAB. Ang blanco po, yung 28 items na blanco consisting of 13 pages ay doon sa Bicameral Conference Committee report. Wala pong blanco, kaya nga po ang aming tanong, may blanco doon sa Bicam report. Pagdating doon sa General Appropriations Bill, nawala po yung blanco. Kaya nga po, di ba ang tanong natin, kanino, sinong makakating kamay ang nagpuno ng blanco? Wala pong pwedeng gumalaw doon. Sapagkat pag yan po ay ratified na, signed and approved by the Bicameral Conference Committee members at ganun din po sa plenaryo, hindi na pwedeng galawin yan. So walang blanco talaga. Sa National Budget Bill, ang blanco ho ay nandoon sa Bicameral Conference report. Ang tanong, hanggang ngayon, tanong pa rin po yan. Sino o kaninong makakating kamay ang nagpuno ng mga blankong yun? Huwag natin kalimutan yan sapagkat budget season na naman. Diba? Budget season na naman ho eh. Pag-uusapan yung higit na malaki, 6.8 trillion. So, ibig sabihin ng 2024, ang nagkaroon ng budget ng 2025, may mga tanong-tanong tayo doon. Ngayon, asa na po pala yung mga yun? Nagtatanong lang.
Nasaan na po yung mga budget na yun? Naku, mga kapatid. Awanan na. Billion pesos more or less. 2026 national budget. Hindi pa tapos ito. Hindi pa sinasagot, hindi pa nasasagot. Sino nagpuno ng mga blanco sa Bicameral Conference Committee report? Kanya ito nauwi sa isang General Appropriations Bill na nawala yung blanco. Kaninong makakating kamay o sino yung may makating kamay na nagpuno ng mga blankong yan? Ano? Kaya ngayon tanong ko nung araw pa babae ba siya yung may makating kamay? Lalaki ba siya? O grupo sila? O marami sila? Yan po yung nakabinbin pa rin sa Korte Suprema. Yun nga po ang naging problema. Nawala yung blanco sa Vice-Cam report, nalagyan ng figure, ng item, etc. sa General Appropriations Bill. At yung maanumalyang General Appropriations Bill na yan, yun po yung pinadala sa tanggapan ng Pangulo at yun din ang napirmahan o pinirmahan ni Pangulong Marcos. Yun po yung factual narrative na dapat itinuwid sana ng Philippine Star. Okay. No? Hindi po yung typo error. Hindi ba? Hindi po typo error yon. Ulitin ko Unang-una, hindi po chismis yung naging pahayag ni Congressman Sid Ungab. Kasama po niya ako doon No? Ito po yung actual na kaso. Ito po yung actual na kaso. Naka-file po ito. Diyan po nakalagay. Kitang-kita naman dito. Riniceive po ito ng Korte Suprema. Na-receive po ito nung January 27, 2025 at 4:25 p.m. At ito po'y docketed na for certiorari and prohibition SCGR number 277975. Ito po yung kaso. So malisyoso yung pagsasalarawan kay Congressman Sid Ungab ng Philstar. Hindi po ito rumor. Taragis na Philstar pala yan. Yan ang mahirap sa kanila, no? Tapos wala lang, tahimik na. Papalipasin na lang nila yung issue, no? Hindi po ito chismis. O hindi po ito marites. Yung inyong pong pagsusulat ang marites. Ayan po yung kaso Paano naging rumor? May petisyong nakabinbin sa Korte Suprema. Ayan po. Okay, pangalawa. Hindi po ito maaaring ituring na mere typographical error. No? Ipinakita na po namin ito dati. Papakita ko lang po uli sa inyo dahil panahon na naman po ng budget. Ito nga po yung BICAM report, kagaya po nito. Ang daming blanco. Huwag natin kalimutan sapagkat hindi pa po tapos ito Pera po ng sambayan ng Pilipino ito. Ibalik. Nako. Alam nyo kasi, ang dami ng issue na mga dumating ulit ngayon, mga kung ano-anong mga flood control, mga yung kay Tatay Digong at kay BP Sara. Nakakalimutan na natin yung mga dapat talagang pag-usapan. Gaya ng issue po sa BICAM na sinasabi. Na kamusta na, ano na yung mga nangyari doon. Dapat ituloy. Hindi pwedeng puro hearing lang. Kailangan may managot. Yun po ang gusto naming makita, mga kapatid. Tuloy-tuloy na natin, natin ang usapin dito sa mahalagang usapin panlipunan na dapat po nating patuloy na pinag-uusapan. Ito pa So hindi po chismis to. Mali po yung report ng Philippine Star. Hindi po makatarungan na inyong yuyurakan at malisyoso yung inyong pagsasalarawan sa isang napakamarangal na tao, si Congressman Sid Ungab. Hindi po aatras yan. Lalo nyo lamang siyang sinisilaban. Lalo lang pong bubuhayin natin ang kasong ito. Lalo nyo lang pong sinisilaban yung pagmamahal ni Congressman Sid Ungab sa mamamayang Pilipino at sa sambayan ng Pilipino at sa bansang Pilipinas. Lalo pong magbabantayan just to prove you wrong. Ayan pa ang daming blanco. At hindi rin po rumor na hindi po aprobado itong Bicameral Conference Committee report na ito. Medyo marami lang po yung pahina, but I'll try to look for the signature page. Pirmado po ito ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee. Pinirmahan po nila ito, inaprubahan kahit ito po ay punong-puno ng blanco. 28 items po ang blanco. Kaya hindi tama na igagawa kayo ng balita. Alam naman natin kargado yan Bakit mo sasabihin na he started the rumor? Iba yung rumor, iba yung factual. Paano naging rumor? May kaso nga sa Korte Suprema. So mali po yung balitang yan, hindi po dapat nating kondinahin. At in fact, kailangan nating itama ito for the sake of fairness at yun nga nailathala na Nailathala na at masagwa yung pagsasalarawan. At pirmado Ito yung blankong Bicameral Conference Committee report. Kaya po natin ito laging pag-uusapan.
sapagkat hindi ho kami papayag mga petitioner, natatawagin ninyo si Congressman Sid Ungab na marites lamang. At pagbibintangan na siya ang nagsimula o nagpakalat ng rumor o chismis. Ito po, paano naging chismis? Pirmado, aprobado, ratipikado. Itong mga blankong bicameral conference committee report. Tingnan po ninyo maigi. Ayan yung mga pumirma Ang sinasabi, ang drama ngayon ng mababang kapulungan, they're all for transparency and accountability. Ito, transparent tayo. And we are making you account. Kanya tayo nagtungo sa Korte Suprema. Sapagkat kinikilala natin yung supremacy ng ating saligang batas over the action, whether individually or collectively of an institution or a group of officials na labag po sa ating saligang batas. At yung sinasabi hong rumor, wala pong rumor. Pakita ko lang din po sa inyo na wala nga pong enrolled bill Wala pong enrolled bill, malinaw po iyon. Wala pong enrolled bill. Nung kami po ay humingi, at salamat kay Congressman Sid Ungab, nung kami po ay nakakuha dahil siya po ay nag-request nung certified true copy ng enrolled bill, ito po yun Isinubinti na rin po namin ito sa Korte Suprema. Certified po ito. Ano pong linalaman? Wala pong pirma. Walang pirma ng Senate President, walang pirma ng House Speaker, walang pirma ng Senate Secretary, wala rin pirma ng Secretary General ng House of Representatives. At yan po ay sertipikado. No? Dated ano po ito? February 13, 2025. So hindi po chismis ito. Hindi po kami lumalakad ng chismis. At ito po ay ginagawa natin para protektahan ang interes ng sambayan ng Pilipino, hindi po para magpalaganap ng chismis. Kinorek po ng konti, para lang po hindi sigla mapuna ng Philippine Star. Subalit mali pa rin yung pagkakasulat, talagang malisyoso. Ito po ang naging tugon ni Congressman Sid Ungab. And I quote, "Precision in language and reporting is critical, especially when public funds are involved." Yan po yung naging tugon. Short but sweet and direct to the point. Yung po yung naging tugon ni Congressman Sid Ungab sa kanyang naging sulat dyan sa editorial board or editor ng Philippine Star. Precision, I quote again, this is the statement of Congressman Sid Ungab. "Precision in language and reporting is critical, especially when public funds are involved." Paano sila magkakamali? Talagang dito makikita mo, may pinagtatakpan at alam naman natin na sisirain ang magandang pangalan, integridad at kredibilidad ni Congressman Sid Ungab. Kaya po natin ito ay tinatama dito sa ating pahina. Ang trabaho po kasi ng BICAM tapos na. Pagkatapos nila itong aprobahan, pagkatapos nila itong pirmahan, blanco nga ho 28 items blanco. No? Kaya uulitin ko, sino ang nagpuno o naglagay ng mga halaga doon sa 28 items na blanco? Kanino yung makating kamay o sino-sino yung may makakating kamay na nagpuno ng mga blanco? Illegal po kasi iyon. Tapos na yung proseso. Wala pong pinagkaiba yung aming kaso kung makikita ninyo doon sa kasong ibinasura ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Nag-request ang Korte Suprema, nag-inquire, nag-urirat doon sa proseso. Ganon din po dito. Pag natuloy ito, gaganon din ito. Pagtatanong din ito sa proseso. Paano ba ang proseso ng pagpasa ng budget? Pagka natapos na ang Bicameral Conference Committee report, ito'y ipinirmahan, ito'y ratipikado, ito'y aprobado, maaari pa ba itong galawin? Ang sagot, wala na. Printing na lang yan Di ba? Printing na lang yan. Ang problema, merong makating kamay na pumuno sa mga blanco. Yun po yung ating pinaglalabanan ngayon sa Korte Suprema. Pinatigil po yung oral argument. Umabot na po sa oral arguments na dapat, ibig sabihin na establish na po lahat na may jurisdiction ng Korte Suprema, yung lis mota, yung pinaka-kontrobersiya, susceptible of judicial recognition, review, at adjudication, malinaw na po yan, yung standing ng party, nandyan na po yan, at malinaw din po, gamitin din po natin yung in-invoke na constitutional provision ng Supreme Court sa kaso na inihain po ni Vice President Inday Sara Duterte at ng mga abogado sa pamumuno ni Attorney Israelito Bobetorion at Martin Delgra. Yung Article 8, Section 1, Paragraph 2 ng ating saligang batas. Article 8, Section 1, Paragraph 2, yung expanded jurisdiction ng ating korte. Ano po yung expanded jurisdiction? To determine whether or not there has been grave abuse of discretion
amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. Pwede na po yan, hindi na po pwedeng sabihin beyond the jurisdiction of the court. Basta't merong seemingly aksyon na in excess of jurisdiction or grave abuse of discretion ng kahit na sinong antas ng gobyerno, maaari pong itong silipin ng Korte Suprema, maaari po itong aksyonan ng Korte Suprema. Ano? So meron po tayong actual case. Meron po tayong actual controversy sapagkat na-establish na po natin yan at pera po natin mga Pilipino ang nakasalalay dyan. And I think and I believe we were able to show yung prima facie grave abuse of discretion in the assailed act of Congress, of the Senate, and even of the Office of the President na pinirmahan yung maanumalyang 2025 national budget na nagkakalagang 6.325 trillion for 2025. Next year, higit po mas malaki. Ano? So, hanggat meron pong actual case, meron pong actual controversy na justiciably recognizable at actionable, sana ho ay aksyonan na rin ito ng Korte Suprema. At hindi ito maging moot in academic kapag naipasa na po yung 2026 national budget, baka naman maging ground ng dismissal, moot in academic na. At nawala na yung actual case, nawala na yung actual controversy kasi naipasa na yung budget sa susunod na taon. Sana po hindi ganoon. Ang marami nga tayo nakakausap na kapwa natin abogado, huwag sanang mauwi yung tinatawag na Mona Lisa na nahiga doon, nahimlay doon at doon na rin namatay. Ano, huwag din sanang upuan. Maganda yung naging desisyon sa kaso ni Vice President Inday Sara Duterte. Yung pagpuna doon sa inaction ng Secretary General at ng House of Representatives is equivalent to a positive act. Ano yung positive act na yun? Yung kanilang pag-upo, pag-dribble, paglagay sa freezer or freeze the ball nung naunang 3 impeachment complaints. Sana, ganun din ang maging pananaw ng Korte Suprema. Hindi pwedeng hindi nila aksyonan yun dahil pag hindi mo inaksyonan, yung hindi mo pag-aksyon, aksyon po yun eh. Ano? Para lang maintindihan din ninyo. At sana, alalahanin po ng ating mga kagalang-galang na hukom, yung binanggit din po nila. Yung Article 11, Section 1. Public office is a public trust. Public officers and employees. At may empleyado po rito dahil for a while, di ba? Inilalaglag ng mga mambabatas yung mga empleyado ng Senado at empleyado ng Kongreso na bahagi umano ng TWG nila, yung Technical Working Group. So yung public office is a public trust. Article 11, Section 1. Public officers and employees. Yung po yung mga miyembro ng Technical Working Group must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, and loyalty and efficiency. Act with patriotism and justice and lead modest lives. So yun po, para hindi tayo maging banana republic, if I may borrow the term recently used by the Senate President na kinikilala niya, yung pagbasura diyan sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, ganun din po sana dito sa ating nakabinbin na illegal, immoral, invalid, unconstitutional, unconscionable 2025 national budget. Aksyonan po din sana ng Korte Suprema using the same invocation that they've used dito sa kaso ni Vice President Inday Sara Duterte, yung Article 8, Section 1, Paragraph 2, yung expanded certiorari jurisdiction ng Supreme Court, yung Article 11, Section 1, Public Office, Public Trust Doctrine na nandyan din po at in-invoke din po ng Korte Suprema yan. At akmang-akma po Kaya pwedeng gamitin yung mga linay down po dito ni Senior Associate Justice Marvic Leonen that there is a right way to do the right thing at the right time. Dagdag ko po yung right motivation or right reason. Maling-mali po minanggel yung 2025 national budget. So yan po.